ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. In a chapter of history, there existed a time when the hearts of the people were veiled in darkness, and the light of faith flickered in the shadows. Doubt and uncertainty had cast their spell, and the people had lost their way, drifting further from the path of Allah. Their hearts, once filled with devotion, now sought solace in the material world. When the sands of time whispered tales of lost civilization and ancient mysteries, a world teetered on the precipice of darkness. The hearts of the people had grown weary, their faith eroded by the passage of centuries. They turned to earthly idols, seeking solace in the tangible world. But destiny had a different plan in store. From the celestial realm, a divine message was about to be unveiled, destined to shatter the chains of disbelief and rekindle the flame of faith. It was during this pivotal moment that the chosen one emerged as a beacon of guidance and mercy until the time when the Prophet arrived. Before the Prophet's birth, Allah revealed signs of his coming, a glimpse of miracle and blessings to follow. Hintayin niyo ako! Hintayin niyo ako! Kaibigan, Ermitanyo, mas magiging mainam kung pupunta tayo doon, may makuha tayong aral doon. Sa pagkakaalam ko, ang mga Ermitanyo ay kilala sa kanilang natatanging kaalaman sa mga bagay-bagay. At saka pa, baka mabigyan nila tayo ng gabay o maturuan man nila tayo. Kaya pumunta tayo doon. Anong may paglilingkod ko sa inyo, mga mahal kong manglalakbay? Saan kayo galing? Galing kami ng Makkah. Napadaan kami at huminto sa inyo upang makakuha kami ng kahit kaunting payo at katuruan. Makkah ang inyong pinanggalingan? Kung ganon, makinig kayong mabuti. Ako ay nakatanggap ng isang mensahe galing sa dakilang lumikha. Isang araw, magpapadalang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang propeta galing sa inyong mga kabayan. Siya ay papangalan ng Muhammad at siya ay magiging gabay sa bago at sa tamang pamumuhay. Muhammad? Isang propeta? Maraming salamat po. Hindi po namin makakalimutan ang yung sinasabi, mahal naming Ermitanyo. Mag-iingat kayo.
Amina. Amina. Mula sa iyong sinapupunan ay ipapanganak mo ang isang paslit at papangalanan siyang Muhammad. 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 Mashallah, isang kakaiba at napakagandang panaginip. Sa aking panaginip ay nagliliwanag ang aking tiyan. Napakagandang pangitain. Muhammad, isang natatangis at napakagandang pangalan. Tatandaan ko ito. Halikayo, may sasabihin ako sa inyo. Halikayo, may sasabihin ako sa inyo. Tayo sasabihin. Tayo magtitipon-tipon. Anong kahibangan ito? Bakit mo kami pinatipon? Mga kaibigan, may ibabalita ako sa inyo. Tiyak na ikakatuwa niyo. Kagabi, habang nakatingin ako sa langit, nakakita ko ng bituin na ngayon lang lumabas. Isa itong tanda na isisilang ang propeta na gagabay sa atin. Isang magandang balita ito. Tunay na maganda. Kailan kaya tayo ulit magkakaroon ng isang propeta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibig ko lamang itanong kung isinilang na ba ang isang batang lalaki? Ginoo, sino ka? Kamakailan nga isinilang ang apo ni Abdul Muttalib na anak ni Abdullah. Ang batang iyon, kung tama ang aking kutob, ay siya na ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging gabay natin sa bagong buhay. Day by day, Amina feels so lost with the death of her husband, but so excited for the birth of his baby. Sige pa. Konti na lang. Alhamdulillah, isang napakalusog at napakaliksing batang lalaki.
Assalamualaikum po. Alaikumussalam. Ano't naparito ka? May gusto ka bang ibalita para sa akin? Nandito po ako upang ibalita sa inyo na ipinanganak na po ang inyong apo na anak ni Abdullah. Isa itong magandang balita. Kailangan ko itong pangalanan ng pangalan na di pa nagagamit ng ninong. Muhammad? Isang hindi pangkaraniwang pangalan para sa isang pastel. Bakit mo ito naisip? Sa panaginip. Napanaginipan ko ito. Pinapanaginip sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ang pinagpala. Yun ang kanyang pangalan. Amina? Ikaw nang bahalang magbigay kay Muhammad sa mga bidawon. Mahirap na desisyon ito para sa atin. Ngunit ito ang pinakamabisang paraan para sa kanya. Makakaasa ka, ibibigay ko siya sa karapat-dapat na bigay. Paalam. Ingatan mo siya! Halima! Kailangan nating pumunta ng Mekka ngayon para maghanap ng batang maaalagaan. Mauna na kayo! Susunod kami! Hamud! Ihanda mo si Ali at pupunta tayo sa Mekka! Sige, handa ko na. Bilisan mo, Halima! Mahuhuli na tayo! Tirik na ang araw! Andyan na! Bilisan mo, Hamud! Mahuhuli na tayo! Oh, andyan na pala si Halima. Tara na! Pasensya na kung nahuli kami. Okay lang yun, walang problema. Tara na!
Naiinitan na ang ating anak at wala na rin siyang makuhang gatas. Sino siya? Siya si Muhammad, na anak na yumaong si Abdullah, na galing sa tribong Quraysh. Ipagkakatiwala siya ng kanyang ina sa mga Biduwi. Pwede mo siyang alagaan? Pasensya na, pero hindi ko kaya mag-alaga ng 2 bata. Wala pa tayong nahanap na bata. Paano ba yan? O Halima, bakit wala ka pang dalang bata? Magpapahintay ka na naman. Naghahanap pa ako. May bata pa doon, puntahan mo na. Bakit wala pang kumukuha sa kanya? Wala kasing gustong mag-alaga sa kanya dahil wala na siyang tatay. Ganun ba? Kunin na natin siya. Baka siya ang dahilan para bigyan tayo ng Allah ng maraming biyaya. Kung ganun, kukunin ko na siya. Maraming salamat. Habang kami ay naglalakbay pabalik, bitbit ang isa pang bagong paslit. Kasama ang ibang mga biduin, nakapagtatakang bigla akong nagkaroon ng sapat na gatas para sa aking anak na si Ali at Muhammad. Isa pang nakakamanghang pangyayari nang kami ay makarating sa aming tahanan. Isang lugar na dati ay lanta na ngayon biglang sinibulan ng mga damo at ang aming mga pananim na nagsisilbing kabuhayan namin ay namunga. Maging ang aming asno at kambing na dati ay mahina na ngayon ay nanumbalik ang lakas at nagkaroon ng sapat na gatas. After a year, Muhammad and Ali became a good friend and a playmate. They spent most of their time playing with each other. Woo! Muhammad, hintayin mo ako! Muhammad! Totoo yan. Nahihilo na ako. Halima often see Muhammad sitting alone under the trees. And it was during his time with Halima that Muhammad's heart was purified by the angel from sorrows, for he was destined to become the seal of the Prophet. Anak ko. Ito na ang tamang oras para bumalik ka sa tunay mong ina. Muhammad?
Assalamualaikum, Amina. Dumating na ang tamang oras para sa iyo, Amina, na makasama mo ang iyong anak. Maraming salamat, Biduin, sa pag-aalaga ng maayos sa aking anak. Pagpalain ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyong kabutihan. Kung gayon, paalam. Mahal kong anak, lumaki kang malakas at natatanging pinagpala. Lubos ang aking pasasalamat kay Halima at sa kanyang pamilya dahil minahal at inilagaan kanila ng maayos. One day, Muhammad and his mother Amina went to Yatrib to visit one of Muhammad's uncle. There, Muhammad learned how to play a kite and even learned how to swim. And on their way back home, Amina suddenly fell sick and soon passed away. Mahal kong apo, sa akin ka muna mamalagi. After the brokening moment of his mother's death, Muhammad was then adopted by his grandfather and the leader of Quraysh, Abdul Muttalib. Magiging isa kang dakilang pinuno, aking apo. Nararamdaman ko ito. And because the Prophet was destined to become orphan, after a year, Abdul Muttalib got sick and Muhammad never left his grandfather. Abu Talib, o aking anak, ipangako mo sa akin na aalagaan at kukupkupin mo si Muhammad, anak ng iyong kapatid, at ituring mo itong tunay na anak. Opo, Ama. Dahil siya ay pinagpala. Pinili siya ng Allah. Muhammad was raised by Abu Talib as strong, brave, honest, trustworthy, and God-fearing. And so, in the western part of Mecca, there is this beautiful, rich, and widow woman named Khadija. Muhammad is known for his purest intention and gentle heart, and so he caught the attention of Khadija. Maisara! Maisara! Ano ang maitaglilingkod ko sa inyo? May isang lalaki na nakapuko sa aking atensyon. Isa siyang natatanging binata. Maisara, nais kong paaninaan mo itong sinasabi nilang Muhammad. Nasamahan ka sa pakikipaggalakalan mo sa Syria. Saan ko ito makikita? Sa tahanan ni Abu Talib, doon mo siya makikita. Ngayon din ay tutungo ako.
Pumapayag ka ba, Ginoo? Walang ibang dahilan para tanggihan ko ang paanyaya ng isang tanyag na negosyante at maamong babae, kaya sasama ako sa inyo. Ang mga ulap. Tila pinaprotektahan nito ang isa sa mga manlalakbay. Ito na ang senyales na aking pinakahihintay. Isang natatanging binata, isang himala, tila bang may pinoprotektahan siya mula sa sikat ng araw. Pagod ka na. Papahinga lamang ako. Muhammad, maraming sinyalis na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagpasiwatig na ay naghihintay na tatayong buhay para sa iyo. Sino ang lalaking iyon na nakaupo sa ilalim ng puno? Walang iba kundi isa sa mga katribo ng pagkabanti sa Kaaba. Walang iba kung hindi isang propeta ng Allah. Dumating na pala kayo. Hindi ka maniniwala sa aking mga sasabihin. Ngunit bago ang lahat, ito ang aming tungkol sa nabanggit mo. Ikukwento ko sa iyo ng buo. Habang kami ay nasa daan, napansin kong may tila kung anong pumoprotekta sa kanya mula sa sikat ng araw. At napansin ko rin na wala siyang anino. Isa pa sa napansin ko sa kanya ay hindi siya nagreklamo ng kahit anumang bagay ang kinaroroonan niya. Nagkusang loob pa siyang bantayan ng aming mga gamit habang kami ay nagpapahinga. At habang naman nakikipagkalakalan kami, madaling naubos ang mga paninda na kanyang binabantayan.
Isa siyang natatangi, Khadija. At yun ang aking mga napansin. Maari mo ba ako bigyan ng pabor? May kaunti lamang akong ipag-uutos sa iyo. Ano ito, Khadija? Nais kong magtungo ka sa tahanan ni Muhammad at ito'y tanungin kung bakit nga ba siya hindi pa nag-aasawa. Maari ba? Isa kang kagalang-galang na ginang, Khadija. Wala kang utos na hindi ko igagalang. Bakit nga ba hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon? Dahil sa wala pa akong sapat na salapi upang mag-asawa. Paano kung aking sabihin sa iyo na may isang biyuda na tanyag at maganda ang nais kang maging katipan? Sino ito? At nakapagtataka naman. Alam kong alam mo kung sino si Khadija. Oo, kilala ko siya. Pinaanyayahan niya akong makipagkalakalang kamakailan lamang. Siya ang gustong maging katipan ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narito kami upang pag-usapan ang patungkol sa aking pamangkin na si Muhammad at sa iyong pamangkin na si Khadija. Muhammad, ikaw ay kilala sa pagiging tapat at mabuting loob. Maswerte si Khadija kung makakatipan niya ang kagaya mo. Magiging karangalan din sa amin na tanggapin ka sa aming pamilya. Isa itong napakagandang balita. Oo, nasa iyo na ang aming pahintulot. Pinahihintulutan ka namin na pakasalan si Khadija. Rarangal naming ipagkatiwala sa iyo ang aming pamangkin, O Muhammad.